power and wisdom, revelation and transformation through God's amazing Word. Ladies and gentlemen, let us all welcome the President and Head Pastor of GDIS, the Anointed One Church, Bishop Arthur V. Gonzalez. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. My Jesus is alive. Come on, one more time. My Jesus is alive. Bigyan mo ng fist bump yung kaliwat kanan mo. Our Jesus is alive. Come on. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You may be seated, please. Thank you very much. Praise the Lord. Before I share to you the words of the Lord today, first of all, I am very thankful to God sapagkat ito po yung araw na ginawa ng Diyos para mag-celebrate po tayo for 17 years. 17 years, faithful years ni Lord sa ministry ng JA1 na isinilang sa pusod ng Batangas. Praise God! Isinilang ito noong December 20, 12 o'clock noontime, 1998. At sa lugar kung saan tapat ng Kapitolyo na isilang ang Jesus, the Anointed One Church. Amen. It's a very, very prophetic birth of JA1. Sapagkat hindi lang tapat ng Kapitolyo, pinag-uusapan noong unang panahon na ang Kumintang ay isa pong kutayan ng mga guerrilla, ng mga kuta rin ng Hapon, kuta rin ng mga warriors. Yan. And praise the Lord, sa syudad na ito, kung tawagin ay bayan ng Balisong. Bagamat of course, pinag-usapan natin ay ang Taal. Pero ang Batangas ay probinsya kung tawagin nila ay mga magigiting. Tama ba? Hindi ho matatapang, magigiting. Bakit? Pag sinabi natin matapang, hindi magandang pakinggan. Pero pag sinabi natin magigiting, praise God, magiting magmahal. Una sa Diyos, magiting magmahal sa kapwa, magiting tumulong. Praise God. Say yes. Hallelujah. And I'm so happy sapagkat sa lugar po ng Batangas na isilang ang Jesus, the Anointed One Church, that after 17 years, ngayon ay naging nationwide and worldwide ang Jesus, the Anointed One Church. For the glory of the living God. Amen? I am forever thankful to the Lord, blessful, and grateful. It is because it is He who made this church born in these last days. Which I believe, according to His promises, in the book of Genesis chapter 12, verse 1 up to 3, I will bless you. I will make you a blessing to the nation and to the nations of the world. That's why Jesus, the Anointed One people, has a personal blessing, national blessing, and universal blessing. Do you believe that? I keep believing because I'm seeing it. Nakikita ko po ang mga bagay nito ng lahat na na-born again, na bago ang kanilang mga buhay, nagkaroon ng panibagong buhay, nagkaroon ng pag-asa ang kanilang mga buhay. Ang mga malulungkot na buhay ay sumaya. Ang mga tao na punong-puno ng bisyo ay nagbago. Ang mga tao na inalian ng mga demonyo ay lumaya. Ang mga taong may sakit karamdaman na walang lunas sa mga doktor, pinalaya ng ating Diyos. It is because truly, Jesus, the Anointed One, is a miraculous working God, a powerful God that could set people free. Amen? Praise the Lord. Everybody say, Jesus is alive.
Wine-welcome ko po ang lahat ng mga leadership ng JA1 from Luzon, Visayas at Mindanao. For your information, most of the people who attended this celebration ay mga leaders from different provinces ng JA1 Church. We're supposed to do the celebration in MOA. Alam niyo MOA? Doon po sa kanila pong arena. Pero late na po kami, kaya't dito na po sinelebrate. At as per request na rin ng mga leaders natin from different provinces around the globe, around the Philippines and other parts of the world, na pwede bang doon na po natin gawin sa Mega Church Bishop Art, sapagkat gusto rin namin makarating po doon. That's why we decided to do it here. Eh, hindi po tayo magkasya, kaya yung mga kapatiran po natin, doon na lang po nanonood po sa labas. We put another screen na ganito, kaya doon na lang po sila. Okay ba kayo dyan? Sumigaw nga yung mga nasa labas? Hindi yata ako naririnig doon. Sumigaw nga yung mga tagalabas. Ay, tagalabas. Nasa labas. Alright. Okay, thank you. So, I believe in miracle. Do you? I believe in miracles. Do you? Hallelujah. And of course, narito po yung pastor po natin sa Netherlands na ngayon po assigned po sa China. Walang iba kundi ang mag-asawang Pastor Bert. Pastor Bert? The 6'7" footer. Okay. Thank you. He's one of the speaker tomorrow because tomorrow will be our convention. By the way, ako po excited kasi. Are you all excited? Dumating din po ang mga taga Abu Dhabi. Yes! Ang aking pong mga anak from mga pastor po natin sa Abu Dhabi, si Pastor Gio and Pastora Sabjel, with yung aking pong apo na si Sarah. Of course, nandito rin po ang mga taga-Canada, Edmonton, Canada. Wow! Nasaan yun? Ayun! Yung mga elders po natin sa Edmonton. Nandito rin po ang ating pong Fort Mac and Winnipeg, Canada. Yes, God bless you. Si Doc Jeng and Reverend Wesa. God bless you. At nandito rin ang Macau and Hong Kong. Come on. Hallelujah. Yes, God bless you, Rev Wilson. Narito rin po ang mga UK. Yay! Yan. Mga Batanggenyo po ito at sila po nagpapastor po sa UK. God bless you, Pastor Arnel and Pastor Lucy. May nakalimutan pa ako international natin? Singapore! Pastor Mylene. Where are you? Yan, si Brother James. God bless you, Singapore. What else? Milan, Italy. Yes, Reverend Pat. God bless you. Milan, Italy. Dumating pa mga Germany. Okay, nandito ang ating pastor ng Frankfurt, si Pastor William and Pastora Juliet. God bless you. God bless you. Biro nyo na masahi pa po sila ng napakalaking pera para lamang po makasama po natin dito. Thank you. Nandito ba ang Amerika natin? Dubai! Oh, God bless you, Dubai. Yes. Nandun. God bless you. Ayun, God bless you, Dubai. Qatar. Oh, Dubai. Nandito pala maraming pastor ng Dubai. God bless you, Pastor Jerome and Pastor July. Okay, God bless you, Pastor August. Ay, hindi. July, August. Okay. Praise the Lord. Meron pa ba ako nalilimutan? Oh, Mindanao! Wow!
Imagine ang mga pastor natin, pwede ba tumayo lahat ng mga pastor ng Mindanao? Sige, lahat ng pastor. Ayan, ang dami po nila. Wow! Welcome sa Batangas, mga pastors. Imagine, kung dadalhin nyo pala dito, ang buong kongregasyon ng Mindanao ay kasing dami na nito. Hindi namin kayo ma-accommodate. Pero anyways, thank you very much for your coming. Visayas, come on! Ako, nandoon sa layo. Okay, God bless you, mga Visayan brethren. Of course, lahat ng leadership ng North. Hindi ko na mabanggit ang pangalan niyo at maubos na po ang aking oras. Okay lang ba sa inyo yun? I hope na hindi po kayo mawuwounded. Okay. Nagkakaintindihan po tayo. Pwede mo makita ngayon ang lahat ng mga tagalangit. Wow! Hallelujah! Bakit? Meron pa bang hindi tagalangit dito? Tandaan nyo ha, pag hindi kayo tagalangit, hindi kayo makakarating sa langit. And the Bible says sa Ephesians chapter 2, verse 19, do you not know that you are no longer earthly citizen, but you are now heavenly citizen? Tinutukoy niya doon lahat ng mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo, their name was written in the book of life. And they are no longer belongs to this world. Even though you are living in this world, and yet the Bible says you don't belong to this world anymore because you are born again Christian and your name already recorded in heaven. Kaya ang sabi ng Biblia, you are heavenly citizen. So why we're still here? Bakit nandito pa rin tayo ngayon? We believe according to the Bible, Jesus is coming very, very, very soon. Kung hindi alam ito ng maraming mga tao, Jesus is coming very soon. Why? Ito po yung mensahe ko po sa inyo po ngayon dahil God wants us to be ready. Tatandaan ninyo, anuman ang buhay natin sa mundong ito, anuman ang ating pong kalalagayan, kapag tayo po ay hindi po nakakilala kay Jesucristo, no matter how religious you are, no matter how riches you are, no matter how good you are, the Bible declares that we need and we must be born again. Some people think that born again is another kind of religion. I'm sorry to tell you, it's not a religion. Born again is our personal relationship with God that you, first of all, na born again po tayo dahil sa nakipagrelasyon tayo sa Diyos. Ang ating po palang kapanganakan pong pisikal, ang tinatawag po natin na sinner's birth. And in order for us to enter into the kingdom of God, we need and we must be born again in spirit. Kaya pala ang utos ng Diyos po bago siya umakyat sa langit. Sandali, Bishop Art, sandali. Bakit ba pinag-uusapan ng langit? Mayroon na bang galing sa langit na bababa sa lupa o kaya mayroon na bang galing sa lupa na umakyat sa langit at bumalik muli dito at nagsabing may langit? Ang ganda ho ng tanong. I want you to know, kung wala pong galing sa langit at nagsabing patungkol sa langit, hindi natin pag-uusapan ng langit. Eh sino yon? Mga minamahal, si Jesus ang may gawa ng langit at ng lupa. Bumaba si Jesus Christ dito sa lupa, ipinanganak ni Birheng Maria, at pagkatapos noon, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan, gumawa ng milagro, kababalaghan, namatay siya sa krus ng Kalbaryo at the age of 33, nadanak ang kanyang sariwang dugo, at pagkatapos po noon, tinubos niya ang kasalanan ng mga tao at matapos itong tubusin, umakyat siya muli sa langit. At sinabi niya, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan at paghanda na babalik ako muli at kukunin ko kayo sa aking pong piling. Kaya tayong mga Batanggenyo, pag nag-uusap po tayo patungkol po sa Batangas, lagi natin pinag-uusapan ang sarap ng tulingan. Tama ba?
Ako nasasarapan sa tulingan, ikaw kayo. Kayo ba kayo nasasarapan din sa tulingan? Abay, pag nagsalita yung mga Batanggenyo ay doon sa amin. Pagkakasarap ng tulingan, ay kapag sinaing na ay pagkatapos nun para bagang sardinas ang lasa Alam niyo ba? Sasabihin na maraming mga taong ko naman, maniniwala kami sa iyo kasi ikaw ay taga Batangas Tama ba ga? Mayroong pa bagang magpapatotoo patungkol sa ganda ng Batangas kung hindi ang mga taga Batanggenyo? Kundi ang mga Batanggenyo, am I right? Mga minamahal, kung pag-uusapan din po natin ang patungkol sa sarap ng mga prutas, ay walang uubra sa Batangas. Why these people must believe on what we are talking about? It is because we live in Batangas. I want to inform you that Jesus Christ talked about heaven, which is the real throne of God, and He promised this. Lahat daw nang tatanggap kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. At dadalhin daw nyo ito lahat sa langit. Ang lahat ng taong naniniwala sa Kanya at nananampalataya sa Kanya. Listen to this word. Do you not know na maski na maniwala po kay ang tao kay Jesucristo na siya tagapagligtas, ay hindi pa rin siya maliligtas hanggat hindi niya tinatanggap na tagapagligtas si Jesus? Come on, listen carefully. Maniwala man ang lahat ng mga taga-Batangas at lahat ng tao sa buong mundo that Jesus Christ is the Savior. Unless they accept Jesus as their Lord and personal Savior, they will never be saved. Even though na kayo maniwalang Jesus is the healer, unless you will accept Him as your Lord and personal healer, you will not be healed. Even though you will believe that He is a blesser, but unless you will take Him in your heart as the one who could bless you, you will never be blessed. Beloved brothers and sisters, JA1 family, this is a very, very important to understand. Believe it and accept it. Not only believe Jesus, but accept Him as your Lord and personal Savior so that you will be saved. Say yes. We are in this last days. Say last days. Nasa end time na po tayo ngayon. In the book of Acts chapter 2, verse 17, following verses, this is what the Word of God. In the last days, God says, I will pour out my Spirit upon all people. Wow. Sinabi ko all people. Mayroon pa bang hindi tao dito? I repeat, in the last days, God says, I will pour out my Spirit upon all people. Grabe na to. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see vision, and your old men will dream dreams. Verse 18, in those days I will pour out my Spirit even on my servant men and women alike, and they will prophesy. And I will cause wonders in the heavens above, and signs on the earth below, blood and fire and clouds of smoke. The sun will become dark, and the moon will turn blood red before that great and glorious day of the Lord arrives. But everyone who calls on the name of the Lord will be saved. God will be the one to bless His word. Let me pray. Father God, I thank you for this wonderful celebration. Hayaan mo, Father Heart God, na ang salita mo ay malubos na maunawaan ng iyong mga anak. And I pray, the heart and mind of these people is open to accept your word in this end time revival. Thank you, Lord.
We promise your name alone will be glorified. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Last October, nagkaroon po ng tinatawag po na blood moon. At nagkaroon po ng eclipse. Nagkaroon ng tinatawag na pagdilim sa ibang part ng mundo dahil sa tinatawag po natin na eclipse at saka ng tinatawag na blood moon. Ang sabi niya, the sun will become dark and the moon will turn blood red before the great and glorious day of the Lord arrives. Sinong naniniwala na totoong babalik si Jesus? In the book of Acts chapter 1, beginning verse 9, following verses, nung si Jesus ay aakyat na sa langit, sabi niya sa kanyang mga disciples, hey, ako ay aalis. But tarry in Jerusalem. Hintayin ninyo. Sabi niya, ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo. Listen carefully. Then, after that, aalis ako at ipapadala ko sa inyo ang Comforter. He's talking about the Holy Spirit. At nung siya po ngayon ay umangat na, lumutang na siya, pinapanood siya ng kanyang mga disciples. Then nung siya matatakpan na ng ulap, dalawang anghel ang bumaba at sinabi niya, hey, si Jesus na inyong nakita ngayon na umakyat, ang siya rin makikita ninyong ganun ding bababa sa kanyang pangalawang pagbabalik. Ngayon, masaya ang mga disciples, naging excited po sila na si Jesus ay babalik. Akala nila babalik na kagad. Hindi nila alam na yun ay isang prophecy na ngayon pa lamang mangyayari. Na itong sinabi ng Biblia, ito ang mga signs ng pagbabalik ng ating Panginoon. Una, sa aklat ng Matthew chapter 24, beginning verse 1 up to 14, sa kanyang pagbabalik, magkakaroon ng digmaan, kingdom against kingdom, nation against nation, earthquake, famine, drought. They will betray one another, they will hate one another. Pero ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Pagdating ng verse 14, and this gospel will be preached into all the world bago dumating ang wakas. Beloved brothers and sisters, as you already hear, kingdom against kingdom. Nagkakaroon ngayon na matinding gera at labanan ang Middle East. Ang daming mga refugees from the Middle East pumunta sa iba't ibang part ng Europa. Kinikater sila ngayon ng iba't ibang part ng Europe, tulad din ng France, Germany, ng UK, Italy. Winelcome ang mga refugees. Pero hindi po nila napansin, mga magulang ko at mga kapatid, some of those so-called refugees ay sa lamang pong tactics para makapasok po sila sa mga tahimik na bansa pong ito, na kung saan pinatunayan nila kaagad noong nakaraang November, nagkaroon ng suicide bombing sa lugar ng France. Na ang France ay hindi po kailanman hihinto na hindi po siya makakaganti. At nabalita na po natin, nagkaroon na po ng paghiganti. Kailan lang sa lugar ng Amerika, sa San Bernardino, if I'm not mistaken, sa California, nagkaroon din ng suicide, na ang suicide na yon, mag-asawa na mga, alam nating, mga
palaban. Nagsasayawan lang ang maraming mga tao. Bigla na lamang po itong niratrat ng machine gun. Bakit nangyayari po ito? Bakit kingdom against kingdom? It is because sa Middle East, hari ang pinag-uusapan na. Kaya kingdom against kingdom. Ang kasunod po ay nation against nation. Alam natin na bumagsak ang economy ng mismong Middle East, ibang part ng Europe, dahil po tumaas ang economy ng Amerika, hindi na sila ngayon nag-aangkat ng gasolina sa Middle East at maging sa ibang part ng Canada. Kaya't nagkaroon ng recession ang ibang part ng Canada, nagkaroon ng recession ang Europa, nagkaroon ng recession especially ang Russia. Why I'm telling you this? It is because nag-aalma na ang Russia kung paano ito ay gumante at kung paano din ho gaganti lalo't ligit nung pinabagsak ng Turkey ang mismong fighting jet fighter ng Russia. So this is the start of war. So that means to say, nangyayari ang nakalagay sa Biblia na magkakaroon ng kingdom against kingdom, nation against nation. But this is only just the beginning of the suffering. Please listen. I'm just giving you the information. Bakit ito yung mangyayari? Prophesied. At dahil po doon sa labanan na yan, magkakaroon ng tinatawag na rejection. Magkakaroon ng awayan. Magkakaroon ng pagdadamutan. Ang kasunod pa nito, earthquake. Ang matinding earthquake na napakaraming tao ang namatay sa Chile. Ang earthquake na nagaganap sa iba't ibang part ng mundo, in just 1 year is more than 1,000 earthquakes ang nagaganap. These are all the signs of the second coming of Christ. Now, ang pangatlong sign, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ang dami po ngayon tao nawawalan ng pag-ibig sa kapwa. Galit sa magulang, galit sa anak, galit sa kapitbahay, galit sa kaibigan, nag-aaway. These are all the signs. But, mayroon pong binigay si Lord na signs. These words, the good news of the Lord will be spread out throughout the world before the end will come. Anong tinutukoy dito? Listen carefully. Bibigyan ng Diyos ang lahat ng tao na makarinig ng salita ng Diyos bago dumating ang wakas. Why? Ang tao'y hindi po ipapahamak sa impyerno hanggat hindi narinig ang salita ng Diyos at nakapagpili ng tama o mali. I want to inform you, nowadays, the gospel is being spread out all over the world. Ang China ngayon na dating komunista, sila ngayon ang mas napakaraming born-again Christian na sila lahat. Nagbabasa sila ng Biblia, patago dahil bawal sa kanila. But now, dumating ng panahon na lantaran na. Bakit? Ang sabi ng Diyos, bibigyan niya ang lahat ng tao ng pagkakataon. Magbalik loob sa Kanya ang mga tao sapagkat ayaw niya na sila ay mapahamak. Akala ng maraming mga tao, relihiyon ang ikaliligtas ng tao. I'm sorry to tell you this. Only the words of God
can edify your faith. And once you heard the words of God at naniwala ka sa salita ng Diyos, naniwala ka kay Jesucristo, that's the time He give you the promise. Those who will call upon the name of the Lord will be saved. Mapalad po tayo mga kapatid dahil isa na po tayo sa mga kakaunti pang iniligtas ng Diyos. Yes, napakarami na tayo ngayon. For how many thousands mayroon ng J1. But I want to tell you this, marami pa rin po'y hindi born again. Ang dami pa rin po ngayon nangangailangan ng kaligtasan. At alam nyo kung anong gagawin ng Diyos? Tanungin nyo kung ano. Ikaw at ako ay gagamitin niya na iparinig ang mabuting balita sa napakaraming mga tao sapagkat He loves all souls. Mga magulang at mga kapatid, sino ang mga Pilipino ngayon? Listen, kung gaano ka ka-special. Mapalad ka dahil Pilipino ka. Bakit? Ikaw ay pili at pino. Say yes! Filipino! You are chosen! Hallelujah! And pure! At alam nyo ngayon, para sa lahat ng mga politician, ng mga kaibigan natin narito, alam nyo ngayon kung sino ang nag-spread ng gospel all around the globe? Hindi na po ang Amerika. Ganito ang una, nagsimula ang gospel sa Israel. Naikalat nila Pablo ang gospel sa Europa. At naikalat po nila ito, naikalat ng Europa, lalo na ang UK, ang gospel sa South America. Sa South America. At naikalat din ng Amerika ngayon ang gospel sa Asia. And particularly sa Pilipinas. Eto na ngayon. Ang Pilipinas lang ang tinawag na Kristiyanong bansa. Prophetic po yun. Bakit? Among all the nations na nakapalibot sa Pilipinas, kung hindi Muslim, ay mga anong tawag sa kanila? Buddhist at mga Hindus. Now, ang mga Pilipino na tumanggap ng salita ng Diyos noong August 14, 1898, dinala ang Biblia sa Pilipinas ng mga Salvation Army team ng Amerika na spread nilang salita ng Diyos po sa atin. Ang mga Pilipino, first time narinig ang Biblia, nabasa ang Biblia na itinago ng maraming Kastila. Mga magulang at mga kapatid, mula noon, nabasa ni Dr. Jose Rizal ang Biblia at na-share din niya itong mabuting balitang ito. At pagkatapos noon, pinipilit pa rin itong itago ng mga pare. Purihin ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng itago. Gumawa ang Diyos ng milagro. Ito'y naiprinta sa iba't ibang lingwahe, iba't ibang dialect ng Pilipinas na spread sa buong Pilipinas. Ngayon, mga minamahal, the number one preacher and the number one missionaries around the globe is no other than the Filipinos. Everybody say, we are super blessed. I want you to know, you have a big part in this end time revival. Hallelujah. No wonder why the Philippines is being blessed now. Na dati tayo po'y umuutang, tayo ngayon ang nagpapahiram sa iba't ibang bansa. Why? Because of the prayers of true believers of our Lord Jesus Christ. Believe me, brothers and sisters, now is the time for you to understand the Philippines will arise like an eagles. It is because God wants to use the Filipino to spread the fire of revival in the entire world. Dati, tayo lagi nakikinig sa mga Amerikano. Pag may seminar, excited lahat po tayo. I want you to know, nowadays, the American are the one excited to listen to the Filipino preachers. Say yes.
And I want you to know this, young people, you are the next generation. Kung madidelay ang dating ng ating pong Panginoon, you will be the next preacher. You will be the next generation. You will spread the fire of inner healing and deliverance. You will use the gospel of the Lord, and people will say that the Lord our God is alive. Why? Because you will perform signs and wonders and miracles. Say yes. And I want you to know this, in this last days, say last days, ibubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, Espiritu sa lahat ng handang tumanggap dito. At kasabay po, totoo yung sinabi ni Doc Cheng, totoo po ito, na kapag gagamitin ng Diyos ang mga tao, ibubuhos ng Diyos ang pagpapala, material at pinansyal sa kanilang mga buhay. Tanggapin natin at sa hindi po ito, mga magulang ko, mga kapatid, tanggapin po natin at sa hindi. Ang mga Pilipino ngayon, kakaiba ang kanila pong dating. Why? No, ako po'y nasa Amerika, nasa Canada, nag-preach po ako doon. Then nagulantang, mayroon pong isang lalaki na sabi ng isang member po natin na Russian, Bishop Art, could you please pray for my friend? Sabi ko, bakit? Anong problema niya? Actually, her boyfriend was suffering or is suffering in brain cancer and colon cancer. Oh, okay. So what do you mean? The doctor declares that he has only 1 month to live. And that was declared 2 weeks ago. So that means to say, 2 weeks more to go, he will gonna die. Tama ba? At sabi ko sa kanya, okay. Nasaan siya? Actually, they're on the other part, on the other side of this building. Dinunamit ko sa kanya, siya, ito pong, ang lalaki po ay Jamaican. Si babae naman ay Russian. Kaya, kapit gatas. Ito nga nangyari. Yung lalaki na may cancer, para siya lagi nasusuffocate, kaya gusto niya lagi lumabas para kumuha ng hangin. Ito naman si babae, alalay ng alalay sa kanyang boyfriend, kasi mamamatay na nga. Sabi ko sa kanya, okay, I wanna pray for you. Please, sabi niya. Alam niyo, nung pinuupo ko na siya, tinanong ko lang, born again ka ba? Sabi niya, hindi. Hindi kita ipagpipray pag hindi ka na born again. Ano ibig mo sabihin? Tanggapin mo lang si Jesus, sabi ko. So tinanggap niya. Nung pinagpray ko na, sabi ko sa kanya, nasaan ang tatay mo? Patay na ang tatay ko. Ano yung kinamatay niya? Actually, aksidente. Pero siya ay may cancer sa brain at meron ding cancer sa colon. Oh, paborito ka ba ng tatay mo o ano ka ba niya? Opo, I was named after him. So Junior. Pakinggan niyo mabuti ito. Eto na. Sige, tanggapin mo si Lord. Pagkatapos ng tinanggap, nung pinag-pray ko na, nag-manifest yung tatay niyang namatay na sa kanya. Sabi ko sa'yo, why are you there? Ba't ka nandiyan sa anak mo? Ang sabi niya, oh, I love my son. Okay, are you helping your son? Actually, no. But he's suffering because my sickness is also in him. Okay, tanggapin mo si Lord, ha? So pinatanggap ko ngayon yung kaluluwa nung tatay nitong may sakit na to. Nung tinanggap niya na si Jesus, nakita niya bigla ang liwanag. At ang sabi ni Jesus daw sa kanya, come up here. Kaya sabi ko, okay, alis ka na? Yes. So, what will you say about your son? Oh, he will be fine. He will be fine, sabi nung kaluluwa. So, nung pinalis ko na yung kaluluwa, gumano lang siya. After that, namulat ng mata nung mini-minister ko, aba, biglas na sumigla, sabi niya, I feel light. Sir, I feel light. Sabi niya, okay. Okay, you may go now. You may go home. Alam niyo mga kapatid, hindi na siya umalis at nakipaglaro na sa mga bata na hindi na po nasusuffocate. After a week, bumalik po siya. Sabi niya sa akin, Bishop Art, I want to tell you this. I went to my doctor and they did an examination.
Hallelujah. Sabi niya, I don't have any trace of cancer in my brain and in my colon. Grabe! Mula noon, sabi ko sa kanya, okay, you have to marry your girlfriend, okay? Yes, sabi niya. Dati akong binubuhat ng girlfriend ko, ngayon siya nang binubuhat ko, Bishop. Pinagaling kagad siya ng ating Panginoon. I want to tell you this, people of God, J1 people, you will be the one to spread this fire of inner healing and deliverance. At tandaan niyo ito, kapag ang Diyos ang kasama mo at pinaglingkuran mo ang Diyos, sasabihin ko sa inyo lahat, mananagana ang buhay mo dito sa lupa habang hinihintay mo ang kanyang pangalawang pagbabalik. Mangyayari yun! Amen! Tatandaan ninyo, ang Pilipino ngayon ay pinasasagana ng Diyos dahil sa preparasyon ng end-time revival. Say again, end-time revival. Ito yung reason kung bakit nakafocus ang yung bishop ngayon sa tinatawag na preaching of the gospel and inner healing and deliverance, because a lot of people today is still waiting for a miracles, is still waiting for God. And I want you to know, God is real. If there is no God, our life is useless. But God is still existing even today and is coming very, very soon. And blessed are those people whose heart are open to serve the living God. Kailan pa kayong maglilingkod sa Diyos kapag kayo nanghihina na? Kailan kayo maglilingkod sa Diyos kapag kayo ay wala ng pag-asa? Mga minamahal, ito na yung panahon. JA1 family, this is the time to understand that we are in the last days. Hindi lang kayo pasasaganain ng Diyos, kayo pa ay gagamitin ng Diyos para sa gayon kayo ay makapagligtas pa ng maraming kaluluwa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Sinong gustong paggamit kay Lord? Tatandaan ninyo, ako'y naniniwala, napakaraming mga tao ngayon, God-fearing people, even politicians, will begin to serve the living God. I know and I believe there will be a time that even all people in a community will, hallelujah, demonstrate the power of the Lord wherever they go. Dito sa Batangas, napakarami po kaming mga pinagpipre na mga membro ng satanista. Hindi alam ito ng mga politician natin. Kayo po ng mga politician, mga public servant ng probinsyang ito, we believe in you. We believe in you. But when it comes to spiritual matter, you are not there. But I want you to know this, that God will do something in your life. There will be a revival time that you guys, your sincerity to serve this province and this nation will be a real service if you are God-fearing people. And if Christ is in you, you will do the best for the Lord and you will do your best for the people of this land. Amen? Hallelujah! I believe that God will do something great in your life. Ito ngayon, magkakaroon ng pagkakaiba. Bakit? Ang sabi ng Book of Malachi, chapter 3, verse 16 up to 18 following verses, ipapakita ko sa inyo ang kaibahan ng naglilingkod at ng hindi naglilingkod. Sabi ng Diyos na sa araw na ako'y kikilos, ang mga naglilingkod sa akin ay matutuwa sila, lulundag silang parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Lulundag sila sa tuwa. Bakit? Pasasaganain ng Diyos ang kanyang mga anak. Pasasaganain ng Diyos ang kanyang mga anak. Magkakaroon ng matinding pagpapala na hindi nyo pa nararanasan noong kayo'y nabubuhay. Amen. Habang kayo nabubuhay. I believe that. Do you believe that? Say yes. Yes. Huwag niyong aasahan lamang na anyway, maski ako'y mahirap dito sa mundo, ako naman ay mayroong mansion sa langit.
Oh, brothers and sisters, hindi lamang po sa langit ka may mansyon. Maniwala ka, dito pa lamang sa lupa, habay kay naglilingkod, bawat kaluluwa na nadadala mo sa Panginoon, ikaw ay gagantimpalaan ng Diyos dyan. Maniwala ka, magkakaroon ka ng sarili mong tahanan, na magandang tahanan. Maniwala ka, magiging malusog ang iyong pangangatawan. Maniwala ka, habay kay naglilingkod, may kakaibang mangyayari sa buhay mo. Say yes! Mangyayari ito. Bakit? Mapalad yung mga tao na sa Diyos naglilingkod. And God promised this, I will supply all your needs according to my riches and glory. According to His riches and glory in Christ Jesus. If the Lord is our great provider, you have nothing to worry. Instead, you have put your trust in Him, and God will give you a great reward. Sandali, naiintindihan niyo ba ako? Ang sabi ko, God will give you a great reward. Everybody shout, end time revival. Say it again. Kung nasa end time revival po tayo, hindi ka mamumuhay dito na mahirap. Kasi ang plano ng Diyos, pagpapalain niya ang buhay mo para malaya kang makapangaral ng mabuting balita ni Kristo. Sabihin mo sa tatlong kapatid mo, ako yon. God will use me. God will use me. Shikararababakanda. God will gonna use every man and woman of the Lord. I believe that. Hallelujah. Brothers and sisters, hindi manghihina ang lahat na nagtitiwala sa Diyos. Sila'y matutulad sa isang pakpak ng agila. Lilipad ng lilipad, hindi man lulumaybay. Hura baba shanda. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Ngayon, ano ang tungkulin mo at tungkulin ko? Tatandaan mo, sa end time revival. Say again, end time revival. Sabi ng Biblia, sa huling panahon, ang banal ay lalong magpapakabanal. Sa end time revival, ang masama ay lalong magpapakasama. So sino dito ang alam niyang siya'y tinawag ng Diyos? Ang sabi ng muli ng Biblia, sa huling panahon, ang banal ay lalong magpapaka. Ang masama ay lalong magpapaka. Kayong lahat na ngayon lang nakarating po dito, kung alam nyo na mahal ninyo ang Diyos, mamuhay kayo ng may kabanalan. At yan ang proof, yan ang pangitain that you are serving the living God. You understand? Now, ano ang part mo sa JA1? Ang sabi ng Diyos, tinawag kita sa pagkakatawag ko kay Abraham. I will make you a blessing to the nations of the world. Ako naniniwala na hindi mo kailangan magtrabaho sa ibang bansa. Dahil dito pa lamang sa Pilipinas, pagpapalain ka na niya at magiging pagpapala ka sa ibang bansa. Mga public servant, do you believe that? Na ang inyong mamamayan ay hindi na pupunta sa ibang bansa para mamasukan at dito na sila magtahanap buhay? Dahil mas mataas ang sweldo natin kaysa sa ibang bansa? Sa totoo lang. Oo, tumataas man ang dollar, pero it's okay. It's okay. Pero darating ang panahon na ang bansa po natin ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Say hallelujah! Public servant, do you believe that? Bakit? Dahil ako'y naniniwala na ang mga public servant ay magiging righteous.
The Bible says, if the righteous are in authority, the people rejoice. Ulitin ko muli. If the righteous are in authority, the people rejoice. But if the wicked rule, the people mourn. Kapag ang matutuwid ang nasa pamahalaan, masaya ang bayan, sasaya ang mamamayan. Ngunit kapag abusado at masama ang namumuno sa bayan, malulungkot at hinagpis ang kalalagayan ng mamamayan. At sa atin naman lahat na may takot sa Diyos, tungkulin kong ipanalangin ang mga namumuno sa bayan na magkaroon sila ng banal na takot sa Diyos at mamuno ng may katapatan. Amen? Ay baka naman tayo pula na lang ng pula. Sa mga namumuno, hindi pa naman natin nagagawang ipanalangin sila. Bakit hindi natin sila ipanalangin na magkaroon ng banal na takot sa Diyos? At pagkatapos doon, ipanalangin din natin na yung mga tao wag lapit ng lapit sa kanila para manghingi. Di po ba? Narito ang ating pong mga public officials. Sa totoo lamang, magkano ang sweldo nila para kayo lumapit? At pagkatapos noon, pati pambili ng bigas, hihingin po ninyo sa kanila. Sabi ng Biblia, huwag pagkakainin ng taong tamad. Tapos pag hindi kayo nila binigyan, sasabihin natin, ayan naman yung mga madadamot lang ng mga politician na yan. Excuse me. Hindi pwede ng kanilang sweldo ay ipakain sa inyo at ipakain sa mamamayan ng bayan. Mayroon din silang pamilya na dapat nilang pakainin. Hindi yung, naalala ko tuloy, mayroon isang barangay captain. Siya'y mabango. Bakit? Giver. Sa loob ng isang buwan, nakakaapat na anak sa kasal. Galante si barangay captain. 10,000 ng 10,000 ang kanyang binibigay sa kanyang inaanak. Ang kanya namang sweldo ay 5,000 lang. Di abonado na ng 35,000. Alam nyo, ibinenta na po mga baboy. Bakit? Tuwing mag-aanak sa kasal, kailangan huwag siya mapulaan. Ibininta si baboy. Sumunod, ibininta na si baka. Sumunod na linggo, ibininta na ang motor. Sumunod na mga linggo, ibininta na ang sakahan. Pagkaraan na ilang panahon, ayun, wala na may bigay si barangay captain. Tapos ngayon pinupulaan ng mga nasasakupang barangay. Si Pangulo naman ay lagi nang wala kapag may nakatok. Nagtatago yata. Ayaw yatang tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang barangay captain. Kaya naman nagtatago sa iyo. Ultimong gamot. Pambili ng bigas. Ano pa? Pamasahe. Ano pa ba? Basketball court. Patay. Grabe. Mga minamahal. Kawawa naman ang mga barangay officials natin. Sasabihin ko sa inyong lahat, walang nanghihingi dapat sa mga politician. Sinasabi ko sa inyong lahat dahil may mga politician po tayo dito. Mga pastor,
huwag kayong kakatok sa kanila para humingi ng tulong pagdating po sa pinansyal na bagay. Pero pag kayo ay may pangangailangan, sabihin, Pangulo, konsihal, gobernador, vice-gobernador, pwede po bang ipanalangin ko na lang ho kayo? Tapos manalangin ka, Diyos ko, katukin mo po si Pangulo na kabibigyan. In Jesus' name. Ang JA1 people ay pinasagana ng Diyos. Amen? At kayong lahat na JA1 people, magbayad kayo ng iyong buwes. Pot. At sabay panalangin din natin na mawalang korupsyon din sa kanila para wag po silang mangurap. Sandali, mukhang napupunta na ako sa politika. Tungkulin ko bilang isang servant ng Diyos na ipanalangin ang mga politician. Tama ba? Tungkulin natin, mamamayan, na may takot sa Diyos ang suportahan ang ating pumbayan. At yan, ipanalangin natin sila lahat yung born again. Upang sila mismo ang magsabi sa kanilang mamamayan, kailangan ninyo ang Diyos, kailangan ninyong maligtas. Tulad ko na born again ako, kailangan pagtulong-tulungan natin ang maraming mga Batanggenyo na makakilalang lubos sa Diyos. Yun ang dapat. Praise God. Alam niyo mga minamahal, tungkulin lang po ni Bishop na mangaral. Kaya pag may pumupunta sa aking opisina, di kakausapin ko lamang. At pakikinggan ko ang plataforma. At kung ano ang ginawa sa buhay. Ayun lang. Pag sinabi ng Diyos sa akin, ito ang iboto natin, iboto natin lahat. Kung pwede nga lahat ng mga taong narito, iboto na lang natin. Ngayon ang eleksyon, iboto na lang natin lahat sila. At wala na tayong, tapos na ang ating obligasyon, di ba? Pero anyways, makinig kayo mabuti. But before I end, this celebration, J1 family, I want you to understand this. Ang Diyos ay may napakagandang plano sa buhay natin. We will be a blessing to the nations of the world. Ako'y naniniwala na kung paano si Bishop Art ay nabago nung nakilala ko ang Panginoon sa pagiging drug user. For information, ako'y drug user dati. Ako'y pusher dati sa Manila. Sugarol. Lasenggo. Lahat ng bisyo. Dahil nakita ko ng aking mga magulang, 7 years old pa lang ako, nagsusugal ng aking magulang. Kaya nung ako'y natutong magbilang ng hanggang 10, naglaki na ho ako. Pagdating ko po ng grade 6, ang tatay ko, ang tinuturoan ko ng pusoy. Bakit? Hindi siya marunong, ako marunong. Pagdating ko ng high school, naninigarilyo na ako, umiinom ng alak. Pagdating ko ng koleyo, nagda-drugs na ako. Nagtrabaho ko sa iba't ibang drugs company. Ako yung nagtitimpla dati ng CD, kung tawagin. Hindi ko alam kung bata pa yata ko, matanda kasi ako eh. Bata pa kayo lahat. Alam yung CD, hindi po yung pinatutunog ha, yun po yung Corex D. Wala pa pong shabu noon. Kaya ang meron lang noon ay marijuana at mga cough syrup at na number 1 po noon na pang-droga ay ang CD. Corex D. Alam po ni Dr. Aldo Berho yun. Dahil dati rin po siyang nagpre-prescribe. Hindi po siya umiinom, nagpre-prescribe kasi doktor eh. Alam niyo mga minamahal, yun ang buhay. Sobrang payat ni Bishop noon. Sobra. Biro mo, 5'8" ako, ang aking timbang is 118. Alam niyo, narinig ko ang salita ng Diyos na ako'y nasa United Laboratory. Unang tinatawanan ko sila. Aba,
Nung ako'y umupo na, narinig ko, ang lahat ng tao ay nagkasala at walang umabot sa kalawalhatian ng Diyos. Yun ang sinabi ng Biblia. At ang kabera ng kasalanan ay kamatayan. At ang pag-ibig ng Diyos at kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Nung narinig ko po yun, ako po'y nanginginig, na nakikinig. Naninigarilyo ako noon, binitawan ko ang sigarilyo at ako'y nakafocus doon sa nagsasalita. At doon ko po lubos tinanggap si Jesus sa buhay ko. Pinagsisiyan ko ang aking kasalanan. Tinanggap ko lubos si Jesus sa puso ko bilang tagapagligtas na aking buhay. After that, ang sarap ng pakiramdam ko. The following day, nakalimutan ko na mag-drugs. Nakalimutan ko na yung ibibenta ko marijuana. Nakalimutan ko na yung manigarilyo. Sabi ko, Lord, ang sarap pala. Mula noon, nagkaroon ako ng desire, Lord, yung ginawa mong pagbabago sa buhay ko, ibabahagi ko din sa iba. Kaya mga kaibigan ko, senior ko ang salita ng Diyos. Ang dami na born again. Hanggang sa ako'y nakarating sa iba't ibang probinsya, nakarating ako dito sa Batangas. Purihin ng Panginoon. Dito ko nakita ang matinding kapangyarihan ng Diyos. Ang dami pong na-born again. Nagsimula lang po ako sa ilalim ng puno ng mangga. Doon sa Kundilabak. Nangangaral ng salita ng Diyos. Payat na payat. Aba, mayroong isang babae nagpa-pray over. Ang sabi niya, Brother Art, hindi pa po ako pastor noon, pag-pray mo naman yung kapatid ko. Sabi ko naman, bakit? Yung kapatid ko niyan, dinala po yan sa maraming albularyo. Bakit naman dinala? Meron niyang kakaibang lakas. Kapag binuhat po niya ng isang sakong bigas, isang kamay lang ho niya. Yung isang sakong, 50 kilos, isasampa lang ho niya yung sa jeep ng ganon. Kaya pati yung asawa po niya, natatakot tumabi sa kanya. Baka daw damputin siya, itapon sa bintana. Nasa libro ko yun Alam niyo, sabi ko, ganun ba? Papalapit ng papalapit. Ako naman sinasabi niya, dumadampot siya ng isang sakong bigas, baka ako'y damputin din at pagkatapos ihahagis din lang ako. Papalapit ng papalapit. Nagkatitigan kami. Namula ang mata. Sabi ko, ano ba yun? Parang dragon. Nung malapit na siya, nagkatitigan kaming ganun. Aba, bumagsak. Sabi ng loob-loob ko, talo ko. Grabe! Siyempre, hindi pa ako pastor noon. Bible teacher lang ako. Alam nyo, nung pagpatong ko ng kamay, tinanong ko, sino ka? Biglang nagsalita, Tintoy. Tintoy ka lang pala Yung pala, duwende lang. Di pinalayas ko yung duwende, lumayas ka in Jesus' name. Biglang na-deliver, sumuka bigla, nawala yung demonyo. Pagtayo, hindi na makabuhat ng isang sakong bigas. Nanghina. Kita nyo, mula noon, naging normal na siya. Alam nyo, sumunod po na linggo, ikinalat na po sa buong barangay. Ang sabi, may dumating na bagong albularyo. Napagkamalan ako albularyo. Tuwan-tuwa naman ako, bakit ang daming tao dumating? Hindi nila alam born again. Pinangaral ko muna mabuting balita. Mula noon, dumami ang born again dito. Minsan, yung mga satanista, lumilipad. Nilulundag ko yung, in Jesus' name, baba! Bakit? Mas makapangyarihan ng Diyos ko. Lumilipad sila. Pinabababa ko naman. Amen? Yan ang kapangyarihan mayroon ka pag na-born again ka. Amen! Hallelujah! Brothers and sisters, ako'y naniniwala na ang Diyos natin, ang Diyos ng Himala, hindi lamang pagagalingin ka, babaguhin pa niya ang kaloob-looban mo hanggang sa bigyan kanya ng buhay na walang hanggan na kanyang pinangako sa lahat ng nananalig sa kanya. Maswerte kayo, pinagpala kayong lubos, JA1 family. Kayong lahat na nandiyan dyan sa labas, pinagpala kayong lubos ng Panginoon. You are chosen by the living God. Hallelujah! Mga magulang ko at mga kapatid, sobrang bait ng Diyos. Mula noon, naging passion ko
na ipangaral ang mabuting balita hanggang sa sinimulan ng Diyos. Kausapin ako na ang Jesus the Anointed One Church ay isilang sa pusod ng Batangas. At ngayon po'y 17 taon na sa loob ng 17 taon, nakakalat ngayon ito sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at sa iba't ibang part ng mundo. 180 plus ang churches mayroon ngayon, ang JA1 Church. Beloved public servants, I want you to know this. Ang JA1 ngayon na naging worldwide, isinilang sa inyo pong lalawigan. Darating ang panahon na kayo mismo ay makakarinig sa iba't ibang part ng mundo. Maririnig po ninyo ang pangalan ng JA1. At sasabihin nila, diyan ba yung Batangas? Diyan yung nag-i-spread ng inner healing and deliverance. Yan yung JA1, nandyan daw isinilang. Sasabihin nyo, yes, kilala namin sila. At ako rin mismo JA1. Wow! Hallelujah! Pwede? Pwede? Yes! Pwede! Bakit? Tatandaan po ninyo, ang born again, hindi relasyon kay Lord eh. At kayo mismo, mga politician din, magpapalayas din kayo ng mga demonyo. Hallelujah! Mababantog kayo sa buong mundo. Biro nyo yung aming pong security guard. Yung security guard po namin, sabi po ng mga, mayroon pong sinasapian ng demonyo dyan po sa Libho, dinala po nila sa pulis. Pagdating sa pulisya, sa presento, sabi ng mga pulis, ay hindi po namin kukulong yan. Dalhin niyo po yan doon sa tapat ng Kapitolyo, doon sa JA1. Bakit? Nagpapalayas po doon ng demonyo. Hallelujah! Ito ang nangyari. Pagdating doon, ay wala kami. Security guard ang nandoon, si Tatay Basel. Binuksan niya. Sino sila? Sabi ho ng mga pulis, dali ho namin ito at sinasapian ho. Ay ganun ho, ipasok ko kayo. Pagpasok doon, nagwawala. Sabi ni Brother Basel, sabi niya, in Jesus' name. Aba, sandali. Bakit gumanong ka, Bishop Art? Hindi po baril ho yun. Hindi rin po yun itak. Yun po spiritual niyang sandata, gumanon lang ang espada. In Jesus' name, lumayas ka sa kanyang buhay ngayon! Praise the Lord! Aba, ay pagkasabi lumayas ka, sumuka, tapos na. Na-deliverance ka agad. Security guard lang ho yun. Hallelujah! Aba, nung na-deliverance na, tanda yun sa word na deliverance, ibig sabihin, lumaya na, sabi naman nung si Brother Basel, dalhin nyo na po doon sa munisipyo, mag-report ko kayo doon. Sa munisipyo ba? Hindi, sa pulis. Sabi sa kanya na okay na. O di nag-report din sila doon. Okay na. Security guard lang mo yun. Amen? Ay si Doktora Hilera naman. Doktora, pag may pasyente siya, na-discern niya na demonyo lang ang karga, isasarado yung kortina. Imi-minister naman, sino ka? Duwende. Sino kang duwende ka? Mamaya paalisin lang yan. Labas! Oh. Sumuka lang. Tapos na. Ano nangyari? Tapos na. Magbayad lang ko kayo doon dahil... Hallelujah! Kaya naman nagbayad, ay ginamit ho yung aircon ng Golden Gate. Pero hindi na confine. Sasabihin ko sa lahat ng may takot sa Diyos, panahon na ilantad natin sa buong mundo, ang Diyos ay gumagawa ng himala.
Hindi lang tagapagligtas, nagbibigay ito ng buhay na walang hanggan at nagpapalayas ng demonyo ang lahat ng sa kanya'y sumasampalataya. Amen? Tingnan niyo po yung aking pong mga anak. Matindi si Zoe Lynn sa deliverance. Yung aking pong dalaga, 25 years old. Iniwanan ng kanyang pong pagiging professor sa Lasal at saka sa UB. Naglingkod full-time kay Lord. Yung aking mga anak naglingkod, nasa Qatar, nagpapalayas ng demonyo. Basta kami, nagpapalayas kami ng demonyo. Kaya lahat ng sinasabi ng demonyo, mga konsehal, Gob, mga vice governor na nandito, lahat ng sinasabi ng demonyo, tawagin nyo lang po ang JA1. Expert po kami dyan. Hallelujah. Amen? Bakit? Si Jesus ay buhay. Nakita ninyo, ang dami pong nababalita ng mga iba't iba mga eskwelahan na sinasabi ng mga estudyante po nila. Walang magawa. Tataong sila ng pare. Ang mga pare magwiwisik. Alam nyo ba, kapag ginanunan ka na ng pare, ibig sabihin nun, tapos ka na. Mga minamahal, ngayon, hindi nila mapalayas. Pag kami ang tinawag, purihin po ang Diyos na buhay. Nagbabago ang buhay ng maraming mga tao. Hindi lamang yon. Kapag ikaw pala ay mayroon takot sa Diyos, na born again ka, ang Diyos ay gumagawa ng himala sa lahat ng inyong kabuhayan. Pakinig kayo mabuti. Bago ako manalangin, idideklara ko ngayon na ang buhay ng mga may takot sa Diyos, ile-level up ng Diyos ang kanilang mga buhay. Ililipat ng Diyos ang kayamanan ng mga unbeliever sa mga believer. Why? Because of the end-time revival. Mangyayari. Maniwala po kayo, mangyayari po ito. Bakit? Ang pasasaganay ng Diyos ang lahat ng may takot po sa Kanya. Say hallelujah! Kanino yon? Sino yon? Basta! Sabi natin, basta! Mananaga ng buhay ko. Oh, mangyari ngayon sa inyo, idideklara ko ngayon, sa end-time revival, magiging napakasagana ang buhay ng lahat na nagtitiwala sa Diyos na buhay. Gagamitin ninyo ang mga financial blessings na yan na ibibigay ng Diyos at kayo ay magiging pagpapala sa marami. Iangat ng Diyos ang inyong kabuhayan nang higit pa kaysa dati. And the Lord will bless the province of Batangas. Mangyari ngayon ito sa pangalan ng Jesus ay inyo lahat nyo. Woo! Come on! Hallelujah! Lahat na naniniwala doon. Sige, ang sinabi ko, level up ang inyong kabuhayan ngayon. Level up ang inyong buhay. There will be a great promotion in this coming year. And there will be a great increase in your businesses. Yung walang negosyo, magkakanegosyo. Dapat excited. Sabi mo, ako yun. Sige, sabi mo, ako yun. Dapat excited ha, excited. Hallelujah! Shikararababakanda. Hallelujah! At sabihin po natin sa Kanya ang pagpapalay lubos-lubos. Amen? Hallelujah! Saan magpunta? Laging sinasabi ang pagpapalay lubos-lubos. Amen ba? Before I pray, shall we sing that song to the Lord right now? Come on! Pagpapala! Come on, everybody, put your hands in the air!
Listen to this. I believe in the power of confession. The Bible says in the book of Proverbs chapter 18 verse 21, life and death is in the power of your tongue. So once you confess, you have to believe it. What you confess, you possess. Amen? In this celebration, beloved brothers and sisters, we are in the end time revival. I believe, mga kabataan, mga magulang, mga minamahal, gagamitin tayo ng Diyos na instrumento para maging pagpapala sa maraming tao at sa ating bayan. Amen? You believe that? Ngayon, gusto ko pong matanggap ninyo ang blessings ni Lord. Ibigay nyo lang lubos-lubos ang buhay nyo sa Kanya. Shall we bow down our head and close our eyes? Itaas po natin yung mga kamay sa Kanya. At sabihin natin sa Kanya, ang pag-ibig niya hindi po nagbabago. Shikararababashanda. Sa'yo, O Diyos, ako'y lumalapit. Buong puso, sa'yo'y nananamig. Patnubay mo, nais kong magkamit. Siyang yakap mo sa bawat saglit. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Noon, ngayon, bukas, panghawakan ko. Pagsamo ko, Pagsamo ko, sa'yo'y iyong dinggin. sa'yo'y iyong dinggin, puno ng pag-asa, iyong tutugunin. Ang Panginoon, mapapurihan ka sa buhay ko, puno ng pag-asa. Bawat saglit, tibok ng puso ko, ang sambahin, ang tanging ngalan mo. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago.
na nagmamahal sa Diyos at naniniwala sa matinding pagmamahal ng Diyos sa Kanya, na ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa bawat tao. Minsan pa ipatong mo ang iyong kamay sa dibdib mo, dalawang kamay, at tanggapin mo siyang lubos sa puso mo. At sabi mo ang isang panalangin ito, Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, salamat sa katotohanan salamat sa katotohanan na ako'y inibig mo. na ako'y inibig mo. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Natigis ang iyong dugo Natigis ang iyong dugo upang ako'y tubusin upang ako'y tubusin sa lahat ng kasalanan ko. sa lahat ng kasalanan. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, patawarin mo ako. Linisin mo ako Linisin mo ako ng banal mong dugo. ng banal mong dugo. At ngayong oras na ito, At ngayong oras na ito, ako'y nananampalataya ako'y nananampalataya na ako'y pinatawad mo. na ako'y pinatawad mo. Pumasok ka sa puso ko. Pumasok ka sa puso ko. Tinatanggap kitang tunay Tinatanggap kitang tunay bilang tagapagligtas bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. at Panginoon ng aking buhay. Jesus, Jesus, baguhin mo po ako baguhin po sa aking masasamang ugali, sa aking masamang ugali, masasamang bisyo, masamang bisyo, at mga maling kinagisnan. at mga maling kinagisnan. Salamat po Salamat po sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan at karapatan at karapatan maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Lord, Lord, gamitin niyo po ako gamitin niyo po sa end time revival. sa end time revival. Lord, Lord, use me use for your glory alone. for your glory alone. Lord, manatiling nakasulat Tiling nakasulat ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit sa aklat ng buhay sa at langit. huwag hayaang mabura At huwag hayaang mabura hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Salamat po Salamat sa buhay na walang hanggan sa buhay na lang. at karapatan At karapatan maging anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Manatili kayo nakayukot, nakapihit. Ako na lang mananalangin. Pagpalain niyo, O Diyos, ang iyong mga anak. Lahat kami na narito, J1 family. Lord, nasa end time revival po, Lord. Use us, Lord, for your glory alone. Napakaraming tao pa, O God, ang ligaw. Hindi pa naririnig ang salita ng Diyos. Namumuhay sa kasalanan. Namumuhay sa bisyo, O God. Lord, ang iyong habag, Panginoon, ay iyong igawad. Pagpalain, O God, ang bawat buhay namin. At gamitin niyo rin po kami sa ikaliligtas ng maraming tao. Hindi lang sa lalawigan ng Batangas, kundi sa buong Pilipinas at sa iba't ibang sulok ng daigdig. Bago kayo dumating, Panginoon, maraming tao ay ma-born again at makapasok sa iyong kaharian. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo ang kabuhayan ng iyong mga anak. Pasaganain mo po, walang maghihirap na JA1 members. Pasaganain nyo ng gusto ang iyong mga anak. Ilayo sa anumang sakit, karamdaman, aksidente at kapahamakan. Silang lahat na nagbigay ng panahon sa iyo. Pagpalain ang kanilang mga buhay. Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng leadership ng JA1 from Luzon, Visayas at Mindanao. I pray everyone, oh God, will live victoriously while we're waiting your second coming, oh God. Maging sa iba't ibang part ng mundo, pastors ng iba't ibang JA1 people sa around the globe, i-bless niyo silang lahat, oh God. Walang recession sa kanilang mga kabuhayan. Salamat po. Pinupuri kita at pinapasalamatan for blessing your people now. In Jesus' name. Lahat ng tagalangit magsabi ng Amen! And Amen! Hallelujah!